Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Scorpio. Lola Baby nagpapakilala po. Scorpio with the water elements. Yan. Bibigyan ko po kayo ng general reading. Ha? Magsisimula po ito ng July 16. Okay? To July 23. Okay? So let's see. Tingnan po natin the energy. Okay? Sa yung pangkasalukuyang energies. Okay? So wag po natin kalilimutan na ang energy po is very, very fluid. Pwedeng magpabago-bago. Okay? So, let's see. Aries. Pag sinabi mong the high priestess, the moon, okay? The emperor. And narito, sandali, ayusin ko ha. Dini ha, yan, para kita ninyo. Narini ang the emperor, yan ha. Okay. Narito ang the devil. At narito ang the moon. Okay? La 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 la. Very, very indecisive. Okay? So, narito ang tinatawag the fool. Okay? Narito ang tinatawag the hierophant. Okay? Yan. Narito ang tinatawag na the Libra. Okay? The Libra justice. Yan. So, narito ang tinatawag na the Tower. Okay? Narito ang the Wheel of Fortune. Okay? So, nakikita dito, yung tinatawag the energy of this person is very, very indecisive. Okay? Yan. Yan. Indecisive at moody. Very, very moody. Okay? Yan. So, narito din yung tinatawag na there is, nagsimula na, nakita ko yung nagsimula na siya, pero na, anong tawag dito? Halimbawa, sabihin natin, nagpatayo ka ng bahay, ano? Pero, hindi natapos, di ba? Kumbaga dito maaring, di ko alam. It's like, meron itong taong itong sinimulan, pero nabinbin, hindi natapos, nabinbin, ha? Okay? So, this person loves to take a risk. Palaging gusto niyang mag-take risk, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, hindi, kumbaga nakikita mo yung kanyang tinatawag, maikli ang pasensya ng tao na ito. Yan, ha? Okay. So, sandali lang, ha? La 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 la, la 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 la, la 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 la. So, ibig sabihin, itong taong ito is tinatawag na in a relationship, okay? Meron siyang kakontakan, okay? Kumbaga dito, yung tinatawag na madaling, maybe a father, di ba? Or a guro, professor, okay? Kasi pag sinabi mo ito, di ba? Someone's guiding this person, okay? Yan. Pero nakikita mo yung tinatawag, mahina ang pasensya. Ay, mahina ang pasensya. Madali siyang maiyamot, madali siyang, yun lang nakikita ko, di ba? Wala siyang, mahina ang pasensya ng taong ito. Okay? So, ito kasi, dito ha. So, narito ang tinatawag na, itong taong ito inuunawa na lang, di ba? Yan.
it's like for the sake of a relationship, for the sake of this, I don't know, maybe ito yung tinatawag na blood is thicker than water. Okay? Kasi narito ang Taurus at Libra. Okay? Isa lang naman ang kanilang tinatawag na planet, the Venus. Okay? So nakikita ko blood is thicker than water. Yan ha. So ibig sabihin itong taong ito is hindi mo mapangaralan, 'di ba? Maybe it's like black sheep of the family, 'di ba? Yan. Palagi siyang gina-guide, okay? Yan. Kasi ang energy na ito pwedeng energy nyo or someone else, okay? Yan. Someone else. Family, your person, children, siblings, 'di ba? Pwedeng relatives, cousins, okay? Yan. So, nakikita dito, rebellious ang taong ito. Very, very rebellious. Very, very indecisive, di ba? Masyadong moody. Yan, ha? It's like palagi na lang siya nagsisimula. Okay? Palagi nagsisimula sa buhay niya. Pero ina-abandon niya. Okay? It's like, halimbawa, sabihin natin, mag-aaral, ia-abandon niya. Di ba? Mag-aaral uli, ia-abandon niya. Yan, ha? Maaring sa marriage, ganun din. Diba? Halimbawa, magbibuild siya ng relationship. Halimbawa, live-in or magpapakasal. Kasi nakita ko dito, it's like, ilang beses siyang ikinasal? 2 yata, okay? Pero, hindi successful. Hindi mag-work out, diba? Yan. It's like siguro yung tinatawag na it's about their ego. Ayaw magpababaan ng ego. Diba? Yan. It's about their expectation. Okay? Meron ditong middleman. Okay? Merong middleman. Okay? Yan. Kung sino itong middleman sa buhay nila. Yan, ha? So, narito rin din yung tinatawag na the lawmakers. Okay? Maaring may problema ito sa law, sa police, sa barangay. Diba? Yan. Kasi narito ang the devil, it's about addiction, 'di ba? Maaring sabihin na nating drug addict siya, okay? Or madali siyang mapasama sa gulo, 'di ba? Sa mga suntukan, basag ulo, 'di ba? So this person is a dreamer. Lagi na lang siyang it's like palagi nakalutang sa ulap, 'di ba? Yaan. Ibig sabihin nito yung tinatawag na ang dami niyang mga pangarap, okay? Malalaki pa yung pangarap niya, okay? Yan, maybe he wants to go abroad, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung kanyang relationship is not good, okay? Hindi fertile, hindi masasabing healthy, okay? Be it a marriage, 'di ba? Parents, 'di ba, sa trabaho. Yan, ha. So nakikita mo yung tinatawag na unstable, very very unstable ang mind ng tao na ito, okay? So ano na lang ninyo, mind na nilang i-mind nyo kung sa inyo or kung hindi naman sa inyo, don't mind it, okay? Kung relate kayo, kung ito is someone else sa buhay ninyo, okay? So nakikita mo yung kanyang tinatawag the outcome, the result, yan, ha. Nakikita dito yung tinatawag na padalos-dalos na pag-iisip, 'di ba? Hindi siya nag-iisip. Yan, ha. Very very unstable ang kanyang pera, ang kanyang paghahanap buhay, 'di ba? Yung kanyang relationship sa parents niya, sa school, sa marriage, halimbawa sa kanilang person, 'di ba? Yan. Pero nakikita dito yung tinatawag na yun lang, okay? That's what I see, okay? It's like under probation. It's like under probation ang taong ito, 'di ba? Kung maybe sabihin na nating may psychological, 'di ba? Kung ano man ito, it's like psychological ang nangyayari sa it's like sandali lang, ha. Kasi hindi maganda ang tinatawag relationship niya, 'di ba? Maybe merong psychological effects. May nangyari from the past, 'di ba? Kasi naapektuhan, 'di ba?
Kaya narito on the towers. Naapektuhan siya ng mga pangyayari from the past. Maybe he sees something brutal, di ba? So maaring ito yung tinatawag na from the past. This person is tinatawag na masarap ang buhay. They have a good family relationship. Ba? It's like all of a sudden, nagkaroon ng tinatawag na upheaval. Okay? Kung kaya, naging ganito na siya. Diba? Nagkaroon ng tinatawag unstable mind. Diba? Unpredictable. Very, very unpredictable siya. Okay? So, yun ang nakikita ko. Let's see. Okay? Saang areas to sa buhay ninyo. Yan ha. Very, very dreamy. Okay? I think tinatawag na daydreaming. Palagi siya nagde-daydreaming. Okay? Palaging gusto niya, nakikita mo, gusto niya ng independency. Independent. Pero nakikita mo siya independent. Di ba? Meron siyang alagang aso. Maaring puti, maaring itim. Di ba? So, he cannot decide for himself. Hindi siya makapag-desisyon. Di ba? It needs somebody. Meron dito tinatawag, it's like someone guiding this person. Maybe a parent, a father, an uncle, di ba? A guro, halimbawa sa school. Kahit studies nito, hindi ito nakatapos. Yan ha. Maaring maraming beses siyang nag-i-school. Kasi, na-influensyahan, madali siya ma-influensyahan. Kaya maaring sabihin natin, madali siya ma-influensyahan ng mga classmates niya. Mali ang kanyang mga nagiging kaibigan. Dinadala siya sa kapahamakan, 'di ba? Kaya palagi siya nagkakaproblema sa school, sa school director, sa faculty, 'di ba? Yan. Mari sa barangay, 'di ba? So nakikita mo siya dito, okay? Very, very chaotic. Tinatawag na messy, okay? Very, very messy ang buhay niya. Nakikita dito yung tinatawag na very sad. This person is very sad, okay? And this person is I don't know how he was brought up, di ba? Nagkaroon dito ng tinatawag na ito yung magulang niya, okay? Ibig sabihin nito nagkaroon ng break up, di ba? Siguro produkto siya ng home family, ano tawag doon? Yung watak-watak na pamilya, di ba? Yan. So, maaring ang nakikita ko dito, kaya ito, di ba? Yan. Parehong nagkaasawa na, may kanya-kanya ng pamilya ang magulang, di ba? So, ito yung tinatawag na siguro kung saan-saan na lang siya naroon, di ba? Maybe sa mga friends ko saan. It's like dalawa ang bahay niya. Sa ama at sa ina. Okay? So, magulo ang utak. Diba? Scattered. Very, very scattered brain. Okay? Pero mahal na mahal siya ng ama niya. Okay? So, ang kanyang ina is, ang nakikita ko, if the father loves him, the mother is very, very strict. Okay? Very, very strict, the mother. It's like, uuwi ka, oras ng karpyo, uuwi ka, may karpyo sa bahay, di ba? It's like, palagi, maaring hindi maganda ang relationship niya sa nanay niya, di ba? Yan. Hindi maganda. Sa kanyang ama, maganda ang relationship nakikita ko, di ba? Let's see. So, naririto ang tinatawag na the hermit, di ba? Madaling madistract ang taong ito, di ba? Madali siya madistract. Okay? So, nakikita dito, what makes this person happy is luxury, money, di ba? Tinatawag na comfort ng buhay. Maybe he loves sabihin na natin night clubbing, di ba? Group of friends. He loves kasiyahan, di ba? Maybe he loves good life, di ba? Yan. Yan lang na nakikita ko, di ba? It's like tinatawag ang nabibili ng pera, di ba? Yan. Ano ang it's like malaki ang
factor, contribution ng pera sa kanya. Okay? It's like nabibili, money can buy happiness. Yun lang nakikita ko, ha. Madali siya ma-distract. The Hermit, madali ma-distract. So ito yung ibig sabihin nito, yung tinatawag, the Two of Pentacles. Money can buy happiness. Yan, ha. So, it's like a spoiled brat ang batang ito. Okay? So, naririto ang tinatawag na the Empress. Diba? Very, very fertile. Okay? Maaring ito yung tinatawag may anak na. May anak ito. Very healthy ang anak niya. Okay? So, sandali lang, ha? Oo. So, nakikita dito pag sinabi mong the Empress, di ba? Either, ilan ang naging asawa nito? Yan, ha? Maaaring sabihin natin, pling-pling. Baka, yung tinatawag na nag-live-in, di ba? Yan. So, nakikita mo siya yung tinatawag luxury, di ba? Palibot siya ng luxury. It's like, life is, masaya siya, di ba? Pagka, mayroon luxury ang buhay, di ba? It's like walang problema, lahat nabibili. It's like for him, everything's, basta may pera ka, di ba? Masarap ang buhay. So, pero nakikita mo maswerte itong taong ito, okay? This person is guided by maybe uncle, father, di ba? So, nakikita dito yung the strength ng tao na ito. Yan, ha? Yung kanyang tinatawag na saloobin, di ba? Damdamin. Mabait siya. Yan, ha? May mga kahinaan siya, pero mabait siya. Okay? Meron lang siyang kahinaan. Pero as a person, as a whole, mabait siya, di ba? Marunong siya makipagkaibigan, mapagmahal siya, di ba? Halimbawa, mapagmahal siya sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga friends, di ba? So, nakikita mo lang dito yung tinatawag, he loves things, beautiful things, expensive things, di ba? Like accessories, maaaring mga damit, he loves mga damit na may mga branded, di ba? Maaring kanyang ang lifestyle niya is very, very high. Okay? Yun ang nakikita ko. Okay? So, kumbaga dito, yan, no? So, nakikita mo siya dito, how happy this person is, di ba? Yan, mahilig to sa pamango. Yan, kung ito'y babae, mahilig ito sa mga, kung lalaki, mahilig sa pamango, babae, ganun din, di ba? Luxury. Mahilig mag-shopping. Gusto niya mga branded ang damit niya. Di ba? Masarap ang kain. Okay? So, the Page of Swords. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin ng the Page of Swords na ito, kung ano yung mga gusto niya. Di ba? Madami siyang gusto, pabago-bago rin. Di ba? It's like, kasi narito ang, yan, no? Di ba? It's like pabago-bago ang gusto niya. Di ba? Yan, ha? So, nakikita mo rin dito yung kanyang damdamin, pabago-bago, di ba? Okay? It's like, pag ayaw na niya, bawa sabihin na natin, meron siyang live-in or syota, di ba? Pag ayaw na niya, ayaw na, di ba? It's like abandon ship, yan, iiwan na, i-abandon na niya. Mabilis, ibig sabihin nito, pabago-bago lagi ang isip niya. Hindi mo alam kung anong gusto niya, di ba? Mahirap hulaan. Mahirap, it's like, kung ipiprediksyon, mahirap, parang panahon. Yan, no? Ang isip ng taong ito, parang panahon, di ba? Hindi mo alam kung uulan, kikidlat, magbabagyo, tataas, magkakaroon ng tidal wave, pabago-bago. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, there is a tinatawag na, yan, maaaring mag-abroad ito. Okay? Maaaring gusto niya mag-abroad, di ba? For, let's say, sabihin na nating vacation, holiday. Yan, ha? Because he is dreaming of going to it's like, sabihin na nating Thailand, di ba? Mainit. Sa Pilipinas, mainit. Kung saang mainit na bansa. Maybe in France, in Spain, di ba? Yan. Okay.
So, may alaga itong aso, ha? So, nakikita mo dito, di ba, yung tinatawag na emptiness. Okay? Yung scattered, very, very scattered. Okay? Yung, it's more about tinatawag na empty. This person na it's like this person has nothing, di ba? Yan. Maaring deficit siya sa pera, di ba? Okay? Kung kaya dito, it's like she's always dreaming, praying, fantasizing, di ba? Pero nakikita mo, tinatawag na pabago-bago, okay? Ang gusto niya. Yan, ha? Hindi rin siya makapagdesisyon, di ba? So, nakikita, ito yung ngayon. Maybe from the past to the recently, present, di ba? Yung tinatawag na wala. Okay? Wala. Maaari sabihin nating pumili siya ng sasakyan, nagpagawa siya ng sasakyan, or hindi niya kayang ipagawa ang sasakyan niya, sira ang sasakyan niya, hindi niya kaya ipagawa. Sira ang bahay niya, hindi niya kayang maipa-repair. Di ba? Oh. Maaring may mga vices siya, ibig sabihin, di ba? Yung vices niya ang kumakain ng pera niya, di ba? Sabihin na natin baka manginginom siya, naninigarilyo, or addict siya, di ba? O nagsasabong siya, or playboy, kaya walang pera, di ba? Pero gusto niya mag-abroad, di ba? Yan. Pero hindi pa niya alam, di ba? Kung kailan ito. Undecisive pa siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ngayong summer, winter, falls, spring. Diba? So, kaya narito ang tinatawag the judgment. Okay? So, ibig sabihin, this person needs, okay, tinatawag na, I think, conversion, diba? Someone, okay, maybe a psychiatrist, psychologist, para laang matulungan siya. Okay? Kasi dito. Okay? Yan, ha? Dito. Okay? So, this person needs help. Okay? Don't be offended. If this is not your energy, then it's not you. Diba? Maybe someone else. Someone in your family. Diba? This person needs tinatawag na salvation. Diba? So, ito rin yung tinatawag na maaring one of these days, diba, haharap siya sa korte. Okay? Maaring meron siyang kailangan panagutan. Maaring nakabuntis siya, diba? Or sabihin na nating nakabangga ang kotse niya, diba? Maaring may tinatawag na meron siyang haharap siya sa korte dahil ay maaring may kinalaman ito sa insurance na sasakyan. Baka may nabangga, okay? Or may nakaaway. Baka napasabit siya sa gulo. Diba? Yan. So, this person needs intervention. Okay? So, nakikita ko dito, once na, kasi meron dito, it's like tinatawag lock up, diba? Ilalock up siya. Maaring doon magbabago siya, okay? Maaring this person needs an rehabilitation. Kailangang i-rehabilitate, di ba? Pwede rin ito yung tinatawag nagkaroon siya ng away, di ba? Halimbawa sa kanyang ama, magulang, nagkaroon ng tinatawag sakitan, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag bago ma-deteriorate, okay? It's like the mind of this person is deteriorating. Kailangan ng tinatawag na rehabilitation, salvation, di ba? So, that's it, I see, ha? Pero ito'y haharap. It's like haharap siya, okay? So, ano pa nakikita ko? Okay. So, I'm sorry, ha, kung hindi maganda ngayon. Yan, ha? Because that's what I see. Okay. Maaari ito'y haharap sa tinatawag na judge, di ba? Or simbahan. Someone with psychology, psychiatrist, para mabasa, di ba? Problema ng taong ito. Okay? So, naririto ang tinatawag the two of swords. Okay?
So, ibig sabihin ng the two of swords na ito, this person is not in a relationship, di ba? This person is alone. Maaring this person prefers to live alone, di ba? Kasi may pagka, it's like his life, their life, ang buhay niya is like a gypsies. Kung i-compare mo sa gypsies, di ba? It's like, where life, sumasama sila sa daloy, di ba? It's like gypsies, di ba? Kung saan-saan mapatigil, di ba? Yan. Yan. So, that's it. Ibig sabihin nito, maybe they prefer, okay, to live alone. Mas tahimik sila, okay? So, narito ang tinatawag the Eight of Cups. Yan, ha? Okay. Ibig sabihin nito, it's about independence. So, this person wants to live. Really, he wants to live. Okay? The Eight of Cups is more about living. Okay? Kung ano itong hindi na nagpapasaya sa kanya. Okay? So, maybe he wants to... ang nakikita ko sa taong ito is tinatawag na adventurero, adventures, good life, free life, di ba? No responsibilities. It's like a birds, a flying birds, di ba? They want to fly like a birds kasi the Two of Pentacles, di ba? So, nakikita ko dito yung tinatawag na they want, it's more maalis, di ba? Kung ano itong nagpapabigat sa kanilang damdamin. They are not happy. You can see they are not happy. Okay? And they missed so many opportunities. Kasi the Eight of Cups, so many opportunities they missed sa buhay nila. Okay? Maraming opportunities na missed sa buhay ng taong ito. Di ba? So, naririto ang tinatawag na the Queen of Swords. Okay? The Queen of Swords is about tinatawag liberty. Di ba? It's about alam mo yung liberty sa Amerika, yung ganyan, di ba? Justice. Maybe this person will face the judge, di ba? Yan. Para sabihin, okay, it's like sentence, di ba? Ito ha. It's like may paglalagyan, okay? Maybe this person maaring dadalhin mo na ito sa rehabilitation center, di ba? Or a place like convent, di ba? Naroon mga pare, madre, para laang tinatawag, maybe this person will undergo psychological test, di ba? Something like that. I'm so sorry, okay? Kung hindi kayo yan, hindi kayo. Maybe a member in the family, okay? So that's what I see. Yan, ha? So, nakikita ko dito, itong taong ito is like tinatawag, very, very chaotic, di ba? Hindi maganda ang kanyang, kung siya may mga kapartner, hindi maganda, di ba? Ang kanyang mga nagiging kapartner, okay? Hindi sila soulmate. Yan, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, hindi pa, gusto nila ding mag-asawa. Okay? This person, gusto nila mag-asawa. Ang gusto nilang asawa is yung tinatawag na ka-soulmate din nila. Di ba? Yan. Di ba? So, it's more about, maaring ito'y aalis muna. Okay? Kasi narito. Yan. It's about their decision. Okay? Gagawa sila ng decision. They will live. Kasi marami na sila opportunities na miss sa buhay nila. So, maybe it's more about tinatawag na self. Okay? Their self. Hanapin niya. Okay? Saan ba talaga siya? Para saan ba siya? Di ba? Saan ba talaga ang buhay niya papunta? Di ba? Maybe this person will go abroad or they will live somewhere apart, far from his family, parents, di ba? Yan. Maaari din ito yung tinatawag, baka ito naman ay mag-a-adventure laang, di ba? Baka naman ito ay tinatawag magbabakasyon sa bundok, sa dagat, di ba? Yan. Para lang maalis yung kanyang mga tinatawag na dala-dala. Okay? Yan. Makalimot. It's like, maalis muna yung mga burdens niya. Okay? Kaya dito kita mo. Yan o. Diba? Yan o. Diba? Yan ha. So, ibig sabihin nito, kung saan man siya pupunta, makakatulong. Diba? Para maisip din niya. Diba? Yan. What is right for him, for her, 'di ba? Yan.
saan ito yung tinatawag, maybe sabi na nating sasama siya sa pilgrimage, 'di ba? Magpi-pilgrimage abroad, 'di ba? Or ito yung tinatawag na bubuuin uli niya ang kanyang buhay, 'di ba? Yan. Something like that. O maaring sabihin na nating baka naman mag-adventure lang siya, 'di ba? It's like para bagang buhay binata, buhay dalaga. Okay? It's like butterflies, 'di ba? They want to live like butterflies, 'di ba? Okay. So that's I see for you. Thank you very much.